Dito tayo sa issue ng fake news mga kababayan kasi nasa hearing ng fake news yung Congress pero sa social media tuloy-tuloy ang fake news. Kaya dapat talaga na ituloy-tuloy itong investigasyon ng Congress sa mga fake news peddlers. Ito yung mga malinaw na fake news na pinapakalat po. Sabi rito, mataas daw yung ratings ni BP Sara kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam na kung sino nagpapakalat ng ganitong mga balita. Grabe ang desperation po ng mga DDS. Kinote pa yung Okta Research. Kaya sabi ng Okta Research sa report na pinablis ng People's Tonight, pinabulaanan ng Okta Research sa group ngayong araw na to ang mga kahapon, ang mga post sa social media na nagsasabing nagsagawa ito ng survey noong Pebrero na nagpapakita na mas mataas ang trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Inimok din ng Okta ang publiko na tingnan ang mga Facebook ng grupo upang beripikahin ang mga resulta ng kanilang survey. Yan po ang pinapakalat ng mga DDS. Pinapalabas mataas ang ratings ni Sara Duterte. Fake news mga kababayan pala ito. Wala man anyang ganyan. Ang totoo po, bumulusok na ng todo ang ratings ni Sara Duterte. Kaya huwag kayo basta naniniwala po sa mga pinopost sa social media. Kailangan talaga i-verify ninyo kung ano yung source. Tapos sabi ko sa inyo, matik po, pag DDS po ang nag-post, mga supporters po ng mga Duterte, huwag na kayong mga maniwala kasi santambak yan ng mga sinungaling. Huwag kayong maniniwala. Ito pa, isa pang fake news. Ito, galing mismo ito kay Robin Padilla. Sabi niya, ako po ang nagsasabi sa inyo. Former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at religious ang taong yan behind the curtains of politics. Paumanhin po sa mga nasaktan. Kung may legal liability ay harapin po ito ni Mayor. Pinanganak na handa naman lagi si Digong, sabi ni Senator Robin Padilla. Di ba malinaw na fake news? Hindi po yung Inquirer na nag-publish, kundi mismo yung sinasabi ni... mismong si Digong ang nagsabi, I kill you. At yung AJK sa previous administration, more than 30,000, paano hindi violente? Siya mismo yung nagsabi. Pagkatapos, sasabihin ni Robin Padilla, napaka-religyoso at hindi violente si Digong. Kaya nga si Sara ganyan. Namana sa tatay at kaya may kaso siya sa ICC at iniimbestiga ng Quadcom yung war on drugs. Kung hindi violente po, di sana walang iniimbestiga. Nadaming namatay po dahil sa war on drugs. Talaga itong si Robin Padilla. Siya na mismo yung nagpakalat ng false information. Ngayon sabi ni Robin Padilla, ex-President Duterte is not violent. He is a kind and religious. May religious bang tao na pati yung Santo Papa pinagmumura? Diba? Tapos sa hearing ng Quadcom sa AJK, gustong batuhin gustong batuhin ng microphone, hampasin ng microphone ni Digong si Trillanes. Duterte threatens to slap hit Trillanes with mic at drug war probe. Fake news itong si Robin Padilla. Ito yung religious. Mga kababayan, i-replay natin. Hindi, sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Order please, order. Yan ang sinasabi na hindi violenting tao daw, sabi ni Robin Padilla. At napaka-religyoso. Ako na po ang nagsasabi sa inyo
sa inyo po, former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at religious ang taong yan. Beyond the curtain of politics, paumanhin po sa mga nasaktan. Kung may legal liability ay harapin po ito ni Mayor. Pinanganak nanda naman lagi si Digong. Fake news Fake news si Robin Padilla po. Kababayan ko pa naman, Bicolano itong si Robin Padilla. Huwag ganon Senator Robin. Recorded yung lahat ng mga pagbabanta at mga violent reactions ni Digong. Tapos, ganyan yung sasabihin po ninyo. Pinahihiya mo lalo ang sarili mo. Di ba? Napakalinaw. Kaya nga ang description niya, sabi ni Coco Pimentel, may serious personality disorder niya itong si Digong. Hindi ka na lang siguro nagsalita. Di ba? Napakalinaw. Kaya yun ang namana ng kanyang anak. Si Sara, may binugbog. Tapos pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong. Si Lisa Marcos pati si Martin Romualdez na may kinontrata na daw siyang assassin. You see? Sinong maniwala sa inyo niyan? O ngayon, ito pa yung isa pang fake news. Pinakalat ni dating Pangulong Digong. Pinupalpal ngayon ni Congressman Paulo Ortega. Ito yung pinakalat ni Digong doon sa political rally nila. Ayan po, Duterte called out for false claim. Solon says employment better under Marcos. Dinibang po yung false information, fake news ni Digong. Sabi dyan, House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Duterte has debunked former President Duterte's claim that his administration fared better in the realm of job generation when compared to incumbent President Marcos. Sabi ni Ortega, basean niya sa Philippine Statistics Authority, pinapakita that the underemployment rate under Marcos administration nasa 3.82% in 2024. Mas mababa niya kaysa sa 10.26% noong 2020 during the middle of the Duterte's term. Sabi ni Ortega, Mr. Duterte is fast and loose with his economic numbers. The official data niya belies his baseless statement. Sabi po ni Ortega, his administration did worse when it came to creating employment opportunities. More of our people are employed today under President Marcos Jr. than during his watch. So alam na ninyo mga kababayan yung purveyors ng fake news. Talaga po ang kampo ng mga Duterte. Mismong pinuno nila at senador nila, si Robin Padilla, nagpakalat ng fake news. Hindi daw violente si Digong. Napaka-religyoso. May ganon na religyoso at hindi violente. Gustong ambalusin ng microphone si Trillanes. At ito, during the PDP Laban Senatorial kick-off rally, nagpakalat si Digong ng fake news na maganda daw yung ekonomiya during his time, his watch, at yung employment. Napakalinaw po. Binasag ngayon ni Congressman Ortega. Sabi ni Ortega, under Mr. Duterte, underemployment remained above 16% from 2017 to 2020 and only marginally improved in 2021. In 2022, under President Marcos Jr. underemployment has dropped to 11.93% in 2024, the lowest in recent years, signaling a shift toward more stable and sustainable employment. Malinaw po, unemployment, mas mataas sa termino ni Duterte, sabi ng Philippine Statistics Authority. Yan ang report po ng People's Tonight. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, makikita ang pinakamataas na underemployment at unemployment rate noong 2020 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing taon, nasa 10.26% ang bilang ng mga underemployed habang nasa 16.24% ang bilang ng mga underemployed. Matapos ang 2020 ay nakita ang simula ng pagbaba ng underemployment rate na nasa 7.79% noong 2021 habang ang underemployment ay nasa 15.92%. Noong 2022 nagsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakita ang malaking pagbabago sa mga datos
nasa 5.39% ang underemployed noong 2020 2022 habang 14.24% ang underemployed. Muli itong bumaba noong 2023 kung saan 4.35% ang underemployed habang 12.39% ang underemployed. Samantala, nitong 2024, muling bumaba ang bilang ng underemployed na nasa 3.82% na lamang at ang underemployed nasa 11.93% na lamang. Nakita ninyo? Nahilig po magsinungaling si Digong, pati yung mga minions niya. Nahilig magpakalat ng fake news, pati yung senador niyang si Robin Padilla nang sabi, hindi daw bilente si Digong at napaka-religyoso. O ngayon, ito pang fake news. Ang akala natin mga kababayan, nabudol tayo ni Amy Marcos. Nagbago na sana yung isip ko kasi nakikiusap yung ating Pangulo na i-12-0 at si Amy Marcos sumama sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas nung kick-off rally doon sa Ilocos, pagkatapos sa Iloilo, pagdating sa Davao, absent si Amy Marcos. Tapos ngayon may announcement siya na independent daw siya uli. At may reaction siya mga kababayan sa kill joke ni Digong. Yung reaction niya po, kampi kay Digong. Kaya malamang hindi ko na uli iboboto si Amy Marcos. Iboboto ko na sana. Ito na naman sabi ni Amy Marcos. Senator Amy Marcos hold press conference, sabi rito, she says she remains independent even she attends campaign rallies of the administration. Yan sabi dito sa report ng Inquirer, Senator Amy Marcos, a presidential sister and a known Duterte ally, is unfazed by ex-President Rodrigo Duterte's joke about killing 15 senators, saying that she is not afraid because she is well loved by the former chief executive. Di daw kasi siya balagid. Na pag binaligtad mo anyang balagid, di ka love. Siya daw love. Love ng mga Duterte daw siya mga kababayan. O di sige, love ka ng mga Duterte. Hindi ka na love ng mga Marcos supporters. O diba? So talaga siguro, dapat siguro talaga bigyan ng diksyon itong si Amy Marcos. Ipatalo natin si Amy para magising. Kailangan ni Amy Marcos ng hard lesson, mga kababayan. Ayan sabi niya rito, pakinggan ninyo mga kababayan. Yung remark ni Duterte na patayin nyo labing limang senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Parang sineryoso yung iba, sabi nyo dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung bag jokes, diba, nirereklamo sila mga nag-bag video tungkol doon. So dapat ibang seryoso yan na baliwalain yung sinabi ng Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Kita mo? Ha? Oo. Love daw siya ng mga Duterte kasi. Sila kaya kinakabahan. So knowing Duterte na Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero ayun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid. Sanay na daw kasi siya sa trash talk ng mga taga Davao. So aminado siya nang lumalabas sa bibig ni Digong na kanyang love. Trash, basura po. Pero nasanay na siya sa basura. Wala na itong wala nang tambal itong si Amy Marcos. Kailangan siguro na bigyan natin ng hard lesson. Huwag na muna nating iboto ngayon. Ipatalo natin si Amy Marcos para magising. Pag natalo siya, kasi nag-withdraw tayo ng support ng mga Marcos supporters, sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong, o di, yun na,
Baka yun ang maging dahilan mga kababayan para magbalik loob ng tuluyan si Ivy Marcos. Tama pa? O ngayon, ito na yung pagpapatuloy ng hearing sa fake news. Si Marcoleta, ginisa po si Tariela dahil po sa issue ng West Philippine Sea na sabi ni Marcoleta, tinawag mo niya akong traidor. Sabi ni Tariela, man na yan niya ako nagsabi yan. So fake news? Talagang masamang epekto po ng fake news. Ito na ngayon mga kababayan, panoorin natin. Ito, Marcolita grills Tariela after backlash on no such thing as WPS quip. Sinabi kasi ni Marcolita na wala man anyang West Philippine Sea. Sabi nga natin, paano nawala yung West Philippine Sea na ang dagat sa west part ng Pilipinas, West Philippine Sea ang tawag dapat. Sa China po, ang tawag niya South China Sea kasi nasa southern part ng China ang karagatan. So sa kanila, South China Sea. Sa atin, kasi nasa west part, di dapat ang tawag natin West Philippine Sea. Wala man niyang ganyan. O di ngayon, nagkagisahan mga kababayan kanina. Panoorin natin, pakinggan natin yung paggigisa ni Marcoleta. He called me a traitor, sir. Nasa Facebook po, nasa social media. Mr. Chair, with your permission, Butit inulit mo, Commodore. Bago ka sumagot doon sa tanong niyang Juan, patapusin mo muna yung legislator and then you wait until you are recognized by the chair, okay? yes, sir. Thank you. Thanks, sir. Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that you could not mislead people because they might believe that you have said that? It is only now that you are disowning this statement. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo diyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi diyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama.
Mr. Chair? No, no, you have to answer, Mr. Chair. Alam Yes, mo sir. yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? With respect to the 19th Congress who passed You the have Republic to Act answer my 12064, question, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba, nakarehistro na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international. Oo nga, meron na po Hydrographic tayong Organization. legislation. Yes, As a sir. matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order, pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Tama po. Again, sir, answer your question. It Please. steps by Commodore, sandali. Yes, sir. Please answer the question Yes, directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute dyan. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a Kaya nga eh. legislation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tatang isip, o blah blah blah, at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter Pero account. hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato dun eh. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and they claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag
that I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social Okay, media Mr. posts Chair, by bloggers, now, social media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I am no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for, supporting somebody for public office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong is Have not the floor, political. please. Thank you, sir. Commodore, tinatanong lang ni Honorable Marcoleta that merong lumabas kang statement. Siguro, binigyan ng interpretation ng ibang bloggers at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about this? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me Gago and Mangmang in one of his interviews. So when was that? During his interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. So, at that point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes, sir. So, please answer that question. You did not do anything. I did not do anything, sir. Okay. Why? Why did you not do anything? It's because, sir, if I'm going to keep on defending to any, because one, No. Yeah. You are not supposed Yes. to defend me. Yes, sir. Because If as I it is said, true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think it is his responsibility. Barking at around si Marcoleta. Hindi man si Tariela yung nagsabing traitor siya. Yung mga social media vloggers, di hanapin niya dapat yung mga vloggers na fake news. Na binansagan siyang traitor. Hindi yung isisisi niya kay Tariela. Tama yung punto ni Tariela. Pag dinefend niya si Marcoleta, bawal yun. Dapat apolitical po ang tulad ni Commodore. Bawal sa kanila mag-support ng kandidato. Pagkatapos siya pa nga pala yung nagsabing gago si Commodore. O, di ba? Tapos, ang may obligasyon po, tumulong to defend the West Philippine Sea. Tumulong siya dapat kay Commodore. Kasi, isa siyang kongresista ng Pilipinas, hindi man ng China. Yung statement na yon, malamang natuwa si Xi Jinping kasi ang isang congressman nagsabi na walang West Philippine Sea. Dapat sana, obligasyon niya na tulungan yung mga agencies bilang isang Pilipino at congressman na ayusin na ang West Philippine Sea. Tama po? Sumusweldo siya bilang congressman. Tumulong siya. Hindi yung siya pa yung nagsabing, wala man na niya yung West Philippine Sea. Nakita niya ninyo sa mapa? Kung hindi niya sana nakikita sa mapa, di kinulit niya yung agency na concerned dito sa paggawa ng mapa. Bakit ninyo
hindi sinasama sa mapa yung West Philippine Sea. Ganun ang isang pro-Filipinong congressman. Hindi yung siya pa yung nagsabing, wala man na niyang West Philippine Sea. Baka niya, Mr. Maravillas, sa susunod na hearing, ikaw ang ipatawag ng Congress. May pleasure, mga kababayan, kung ipatawag tayo para tumulong dito sa pagsawata ng fake news, pagpakalat ng fake news. Tama pa? Hindi po ako tatakas tulad ng mga DDS vloggers na umiwas. Ituloy natin, mga kababayan. Deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang eh. But I admitted that he did not do anything. Yun na nga, that's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you... So lalo nang magiging gago at mangmang si Tariela, makukonfirm na gago at mangmang pag tinawag na siyang gago at mangmang tapos dinefend pa niya si Marcolita. Tinawag ka ng gago at mangmang, i-defend mo pa? Ano ka? Gago? Magko-confirm pong gago at mangmang? Walang matino na tao na tinawag ng gago at mangmang tapos i-defend mo pa sa publiko yung tumatakbong congressman na tumawag sa yung gago mangmang. May punto po. Dito ako sa side ni Tariela. Matinong mag-isip. Tama yan. Huwag mong i-defend ang tumawag sa yung gago mangmang. Bahala sa buhay niya. Nakakatuwa itong hearing. Ituloy natin, mga kababayan. That context, How was I even the defend act you? of doing it is the one that is gago, di ba? Yung ganon, not necessarily the person eh. Sabi ko nga sa'yo, kung kinurek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo Tinawag sinabi, mo kasing gago pag mangmang. you continue to be silent, Kahit man akala ako, ng tao, sinabi mo. So, yung problem, Mr. Chair. Ba't And kita we are i-defend? here, we are Tinawag mo hearing akong this gago mangmang. in order to Loko correct din ito. the misconception information because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Mr. Chair, kung titingnan mo yung konteksto ng pagkakasalitan, hindi ikaw ang ginagago. Ikaw ang ginagago. Ang sinabi ko rin, ang sinasabi Hugas ko kamay na rito, si Marcolita. let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. It's actually hindi sa tao eh. Kung hindi yung act na halimbawa wala tayong ginawa o kaya sinabi natin. Kasi nagmumula ako, Mr. Chair, sa pagkakasabi na hindi man lang tiningnang mabuti saan ba nang galing itong narrative. Ngayon, i-explain ko nga sa iyo, Commodore, ito yung nangyari doon sa pinagsimulan na dapat nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw na ma-informahan natin ng tao na sa ngayon hindi pa talaga naitatala. Tama yon, hindi mo deserve na tawaging kung yan ang pakiramdam mo, tawaging traidor. Hanapin mo yung tumawag sa yung traidor. Hindi din deserve ni Tariela na tawaging gago, mangmang. Di ba ganon? Tapos, pagsasabihin mo na dapat na i-defend ka. Sige nga,
Hanap ng taong tawagin mong gagot, Mangmang, at i-defend ka pa? Kung makakuha ka? Officially, yung West Philippine Sea para malaman ng tao. At yun ang kailangan natin gawin. Pagsikapan natin, pagsakitan natin, ipatala natin, Mr. Chair. Because pag napatala na natin yun at ginugel nila, o talaga palang merong West Philippine Sea. Hindi lamang dahil sa nandun, Ikaw, congressman, pumasok na pala yun sa isipan mo, tumulong ka, iutos mo na. Sumusweldo ka ng malaki. Di ba? Alangan man kami. Kayo yung sumusweldo. O, di ba? Talaga itong si Marcoleta. gumawa na tayo ng batas. Because, Mr. Chair, that is preparatory para maipatala na nga natin eh. Kaya lang natatagalan talaga. Ganon siguro yung proseso. So yung pong mga ibang vloggers, Commodore, hindi nila ma-recognize. Kaya example ko kanina, ginugoogle, wine-waste ni Congressman Barbers, yung kalye na na ginagawa lang ni Congressman Paduano, hindi po niya makita. So nagkakaroon ng confusion. The tendency to be misinformed proceeds from the fact na hindi pa talaga na ipatala, sir. Ito naman si Marcoleta, hindi ma-google, hindi totoong nag-exist. Yung Palasyo Malacanang nga, wini-waste namin sa Grab, hindi nakatala. Yung gate 3 ng Palasyo Malacanang, pero it is existing na may gate 3 ng Palasyo Malacanang, pero pag nag-grab ka, nag-book, hindi lumalabas. For security purposes, hindi sinama. Kailangan na sabihin mo na lang sa driver, gate 3, pumasok ka lang sa Malacanang Complex at makikita mo doon gate 3. By analogy, in like manner, ganun din po. Hindi pa nakatala, hindi totoong nag-exist yung West Philippine Sea. Kasi yung karagatan sa west part ng Pilipinas, West Philippine Sea yun, kahit hindi mo isulat. O diba? Common sense, Marcoleta. Sa China, ang tawag South China Sea. Kasi south of China ang karagatan. Sa atin, pag nandito kasi Pilipinas, yung karagatan, west part ng Pilipinas, West Philippine Sea. Hindi nakasulat. Pagkatapos sabihin mo, wala man sa West Philippine Sea. Sino na ngayon ang mali? Di ba? Brilliant na abogado pa naman kayo na wala tuloy yung aking respeto sa inyo. Tapos gusto mo pang hinga ng pabor si Tariela na i-defend ka. Tama yung sinabi ni Tariela. Paano ka i-defend? Tinawag mong mangmanggago. Tuloy ang debate. That's the only point. Mr. Chair, ngayon, kung babalik po sa Google, Mr. YouTube, ito kumakalat, lumalakad, but you are not doing anything to control this. So, ang daming, ngayon, nagbabas sila sa akin, si Marcoleta, pro-China. Ngayon, may lumitaw na naman through your platform. Lahat po ng senador na kagrupo ni ganito, lahat po sila ay pinopondohan po ng China. Nandito ngayon. I will show it to you before you leave, sir, na lumilitaw na naman dito. So kasama po ako doon sa grupo na yon na pinipinance ng China. Ganun po eh. So it becomes now an election misinformation that will impact on the credibility of the election. Maaaring mamislead po na naman ang mga tao. Ang maganda niyan kasi, ito yung suggestion ko, Marcoleta, para matuldo ka na hindi kayo malabel na pro-China. Kasi mismo yung ating Pangulo, gusto mo, ipatawag mo yung ating presidente, si President Bongbong Marcos, paimbestiga mo dyan. O diba? Para ito yung matuldukan ng ganyang issue na kayo nililabel na pro-China. Kayong lahat na PDP, lalo na yung inyong leader, si Digong at saka si Sara, ikondena every time
na may ginagawang karahasan pangbubuli yung China, ikondina nila at pumosisyon sila sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di tapos, hindi na kayo malabel, hindi na magiging issue yung West Philippine Sea, at hindi na kayo malilabel pa na mga pro-China pag PDP laban, mga kandidato ni Digong pro-China. Pati ako rito, tutulong to defend you. Ayan ang challenge natin po dito sa mga kandidato ni Digong. Kung saan po kayo kasama. Ano, Col? Yun po yung ating gustong ayusin, yung misconception and misinformation. Lumitaw lamang po kasi sa kawalan ng information na hindi pa po natin naipatala, Commodore. Tulungan mo nang Hindi pa ipatala, nakatala talaga, Congressman officially. ka. Tayo po, walang problema. Tulungan mo na Kung tayo lang. para matapos na yan. Sapagkat yung bahagi na yun ng ating karagatan, may pangalan man yan o wala. Sabi ko nga sa iyo kanina, tayong dalawa ilaban natin yun hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yun at walang makakapagpabago doon. Aber Ang nga. problema, nagkakagulo tayo because of that misconception. Walang masamang tinapay doon, Mr. Chair. I want to explain that. Ngayon, ako nagpapasalamat ako sa iyo at sinabi mo ngayon at naliwanagan na hindi mo pala sinabi yung I am a traitor. Di man So, salamat talaga. kahit nahuli. Sabi nga natin, Mr. Chair, huli man Yung daw at mga magaling vloggers yung nagsabi, na hanapin mo. aabutin. Kaya lang ang problema ko ngayon, Mr. Chair, yun pong kumakalat na akala nila sinabi mo. At lumaki nga, sapagkat siguro, dahil medyo nasaktan naman ako, nakapagsalita ako ng wag nating depensa ng sariling atin na magiging emotional tayo o kaya nagpapakagago tayo. So, kaya lumaki ng lumaki dahil lamang doon. But the context, Mr. Chair, the context is gusto nating huwag gamitin ang misconception or misinformation, lalo na ng mga vloggers, sa lahat po ng bahagi o aspeto ng ay. Hanapin mo yung West mga Philippine vloggers Sea ay na atin. nagsabi, tapos ang kwento. Commodore, because this is the exclusive economic zone of the country. And there is no changing that fact. Kahit anong magbali-baligtarin natin ang mundo natin, atin ito. Kaya lang ipatala po natin yung pangalan para po hindi gamitin sa misinformation. Mr. Chair, thank you very much. Well, I think we have seen one of the ill effects of misinformation. Dapat ipasamon yung mga yung mga vloggers na isugpe na yon, hindi managatid. Mga kalyado yun nila. O di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry.
Yung gold shipper may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.